sa araw na ito at pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin. Tapos pinupulot ni Michael ba? Ano naman eh. Pastor, sa'yo mo na ako ipasok. May isa pang margin. Malaki mas po. Walang yelo to. Nagyakas sana. Kanin, gusto niyo po ng kanin. O si Pastor, oh. Pastor. Makantor. Wala. Tukoy din ako si... Ano naman, kumakain. Sama na lang. Si Sister Otto. Sa aking tiyan. Jehovah Nissi, my banner in the fight. First, pagka nagpa-dedicate ang isang tao, kapatid, bakit mo naisip ipag-pray itong bahay? Walang maling sagot bakit gusto mo ipag-pray ba? Hindi, 13 years na rin naman po kasi. Yes. Yun din po, para yung presensya po ng Lord. Tapos, kung may bad spirit man mawala. Yan. Okay. Sasagutin natin ngayon yan. Okay. Una, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mayroong relasyon sa ating Panginoon Hesus Kristo, ikaw tinanggap mo na si Lord sa iyong puso. Okay. Dapat lang, okay, na-dedicate mo sa Panginoon yung bahay mo. Kung paano yung baby mo, dedicate mo sa Panginoon, yung bahay mo na-dedicate. Bakit? Siguro sagot tanong yun sa akin. Bakit, Pastor? Kasi it's a form of acknowledgement that the true owner has given you, okay, a blessing. The true owner, bakit nasabi natin yung true owner? Buksan natin ang ating Biblia. Sabi ng Psalms 24 verse 1. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. The world, kabuuan na yun. And all who live in it, kahit tao. Kahit lahat ng mga huli na, kahit ano, ibig sabihin it is God who owns everything. Paano natin ma-i-acknowledge na Lord, ikaw talaga yung may bigay nito? By dedicating, by asking God na, Lord, sa iyo ito. Ang prayer of dedication ngayon ay pagsasabing, Panginoon, kinikilala ko na ito ay pagpapalang galing sa iyo. Kasi ang mga tao, di ba parang, ayan, talagang pinag-ipunan ko yan, pinaghirapan ko yan. Okay? Sinong ina-acknowledge natin dito? Sarili natin lang, ha? Pinaghirapan ko yan, pinalaki ko yung negosyo ko, kaya yan, meron ako ngayon yan. Pero kapag ka dinedicate mo sa Panginoon, hindi mo kinikilala na galing sa iyo. Kinikilala mo ito na galing sa Panginoon to. Ako ay katiwala lamang ng Panginoon. Kasi yun ang sinabi niya sa Salmo 24, talatang 1. That's the first thing. So, ibig sabihin yan, kapatid, kinikilala mo ng lahat ng bagay nito. Panginoon, ikaw ang may bigay. Sa iyo galing to, Panginoon. Okay? Kaya yung pangalawa, house dedication, ay pagpapasalamat mo ngayon sa Panginoon. Thanksgiving. That's the second reason why ikaw ngayon ay magpapadedicate ng bahay. Dedicate din sa Panginoon, meron kang pangatlong dahilan. Kasi gusto natin ng protection and blessing. Dedication is asking God for protection. Okay? Na bago magkaroon ng protection, kinakailangan mo ng maayos yung mga bagay. Kasi lalo ng tahanan, dapat nating unawain na ito ay lugar o place, no? At ang lugar o place, kagaya ng katawan ng tao, pwedeng pananahanan ng demonyo, ng evil spirit.
Kung ang katawan ng tao ay napoposes, ang tahanan din ay napapanahanan din ng masamang espiritu. That's the reason why usong-uso yung mga salitang haunted house. Alam natin na may mga bahay o may mga tahanan na talagang may demonic spirit. Tatanungin niyo ako na, Pastor, totoo ba yung mga haunted house o yung mga may lumalabas na mga... Totoo yan. Dahil sa Biblia nakasulat yan eh. Okay? Now, yung worst na spirit, yung mga nakita niyo kumakalampag dyan, gumagalaw ang mga gamit. That's the worst spirit. Okay? Mga poltergeist, mga demonic na ganyan. Talagang that will inflict fear. Okay? Iyan yung mga demonic spirit na ganyan. Pero, yung merong mga tinatawag na mga spirito na hindi nyo naman nararamdaman, na nakikita, pero nafe-feel mo. May bahay na pagka pumasok ka sa, biglang parang masaya, akaroon. May bagay naman na bahay na pag pumasok ka parang ang lungkot-lungkot. Parang sugaw ko sa mishi. Lang ka. Nararamdaman niyo yun. Okay? Are spirits like that. Okay? May bahay naman na nagkakataon minsan, may season na lahat sila, may mga sakit. Hindi naman natin para sabihin natin, bakit may ganon? May mga demon spirit. Nag-i-inflict ng sickness, anger, ng sadness. Spirito yon. Okay? Saan ang gagaling yan? Kung ang bahay mo ay may nakatira second hand lang, okay, hindi natin alam kung anong nangyari sa history ng bahay na yon. Bahay na yon ay may murder bang nangyari dyan, tinirahan ba ng mga witchcraft yan, or ginawa bang dating prostitution house yan, whatever. May mga spiritong naiwan doon. Kahit na Pastor, bago naman po lahat lahat bago Oo, bago yung nakikita ng mata, pero hindi nakikita ng mata, yun nasa spirito, hindi. Okay? Kaya kinakailangan rebuking yan. Okay? May demonic spirit dyan. Okay? Ngayon, kung bago naman, Pastor Okay? Nakuha namin to bago. Okay yun. Kaya lang yung dating lugar na yon, yan pag ituturo ko rin yan doon sa prayer walk. May territorial spirit. Hindi natin alam kung anong lugar dati. Itong lugar na to, dating sementeryo, hindi natin alam yung ano na yan. O ito yung lugar na ito na lugar na kung saan dito ine-execute yung mga nahuhuli nilang ng mga samurai era. So hindi natin alam. Wala tayong alam. So those are areas na maaaring may demonic spirit. Dahil hindi natin alam, to make sure kahit tayo ay mananampalataya na, binigyan naman tayo ng authority ng Lord. Ang sabi niya, I have given you authority over to trample over snakes and scorpions, sabi ng Luke chapter 10 verse 19. Okay, may karapatan tayo ngayon, kaya i-rebuke natin. Minsan kasi, dala yan mismo ng mga bumibisita sa inyo. Okay, may dala, spirit of anger, dito na iwan nila yan. Unaware tayo doon. So, yun yung mga bagay na akala natin is happening naman, normal lang. Hindi. Lahat ng bagay ay talagang kinakailangan nating maintindihan na may espiritu na nag-i-inflict ng anger, sadness, bitterness, okay, ng espiritu ng kagulo. Kaya nawawala yung peace, yung joy, yung love, yung unity sa loob ng bahay. Bahay pa naman, okay, is supposed to be the haven of rest natin. Trabaho tayo sa labas, pero pagdating dito, gusto natin ito ay maging parang kapahingahan natin. Dito tama palagay. Proverbs 3:33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Amen. Although sabihin natin, si Mr. natin hindi pa na makakilala sa Panginoon, pero dahil sa iyo, ang bagay na tahanan ito ay pagpapalaan ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, kung tayo ay mananatili sa Kanya, ikaw at ang iyong sambahayan ay makakakilala sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw at ang iyong sambahayan
ay pagdadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Umpisa na doon sa kaligtasan. Okay, so, yun po ang gagawin natin. And prayer is the one na gagawin natin because kapag nanalangin tayo, diyan tayo hingi ng divine intervention. Pagka nanalangin tayo, hihingi tayo ng pag-iingat o safeguarding of home. Okay? Sa panalangin kasi, dito natin makakausap ang Panginoon at dito natin mahiling sa Kanya yung mga bagay na gusto nating ipagawa, mangyari dito sa tahanan ito. And of course, we will ask God for blessing. Lord, tinatangkilik at ini-enjoy sa buhay nito. I'm praying, Father God, na patuloy po ninyo siya palakasin at pagpalain. Bilang Panginoon, may nakakilala sa iyo at may relasyon sa iyo. Lord, dumaan ka sa kanyang buhay. Pagdaluyan mo siya, Panginoon. Pagpalain mo siya, O Diyos. At gamitin mo ang kanyang buhay, Panginoon, upang madala niya ang kanyang supling na makakilala sa iyo, Panginoon, si Roy kong Panginoon. Higit sa lahat ang kanyang kabiyak, Panginoon. Bagamat, Panginoon, nasa trabaho siya, alam ko, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, ang buhay ng aming kapatid upang siya, O Diyos, hallelujah, makakilala rin sa iyo. I'm praying for your anointing. I'm praying for your strength. I'm praying for your wisdom, my God. I'm praying, Father God, na ikaw, O Diyos, hallelujah, ay magbibigay ng galing sa kanya, Panginoon, upang kahit hindi madalas, kahit minsan lang niyang maipagmalaki ikaw sa kanyang buhay, Panginoon. Siya, O Diyos, ay unti-unting kikilala. At isang araw din, Panginoon, ay luluhod sa iyong harapan at tatanggapin ka bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Sa araw na ito, Panginoon, amin siyang pinapagpala at ang kanyang buong sambahayanan. Hallelujah. God, tinataas ko po ngayon sa iyo, Panginoon, ang buong tahanan.